Tayo po'y muling manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa pagkakataon na kami, Panginoon, ay nakasamba sa iyo. At alam namin, tanggap mo ang aming mga papuri at pagsamba, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso at isip, Panginoon, sa pakikinig namin ng mensahe mo, Panginoon. Hindi ako, kundi ikaw ang siyang mangusap, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salita mo'y pagkain ng aming kaluluwa. Kagalingan ng aming mga karamdaman, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, itong aming panalangin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ilan po natin mga kapatid, naka-online. Ako na rin na nagsabi sa kanila kung hindi po kayo dahil umuulan, may mga kasama kayong bata, wag na kayong pumunta. Kaya ilan nating kapatid na alam ko na hindi makakarating po talaga. Pero sabi nga nung lalo ng mga taga rito, siyempre, mas masarap pumunta sa church. Yung mga naka-online naman gusto rin po nilang dumalo, kaya lang talagang mahirap pong pumunta kapag ganun kalakas ang ulan. Bungad pa lang, baka hindi maapasok po. Kaya napaabuti ng Panginoon. Sabi nga sa Inibella kanina, tayo pupunta ba tayo? Oo naman. Oo naman ako. Kung bungad, hindi tayo makakapunta. Pero hindi pinahintulot ng Panginoon na walang gawain. Amen? Tunay na napaabuti ng Panginoon. At kakain tayo ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Amen? Amen. Itong mga nakaraang linggo, mula Lunes, naging busy po ako. Pero salamat sa Panginoon. Bagamat may mga bagay na nakakapagod, pisikal, isip na papagod, pero napakabuti talaga po ng Panginoon. Patuloy siya nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. So, yung ating pong pamagat, sabi nga ni Sister Julie, punuin natin. Punuin mo ang iyong buhay ng tunay na pag-ibig. Gusto po ba nating umibig? Hello, mga kapatid. Gusto ba nating umiibig? Amen. Sabi ko sa Pastor June, Pastor, pera muna ng mensahe mo. Actually, hiningi ko sa Pastor June to. Pinahintulutan niya ako dahil talagang itong linggong ito, naging busy kami. Nagpunta kami ng Quezon, magkakasama po kami. At Biyernes na po kami umuwi. Gusto ko mang gumawa ng mensahe doon. Hindi ko magawa halos dahil alis po kami ng alis noon dahil may binili pong property ang Caloocan Bethel para sa isa nating daughter church doon sa Salao, sa Batangas po. Kaya buti-buti ng Panginoon. Amen? Amen. Ngayon po, sabi nga po, ang pamagat, punuin mo ang iyong buhay ng tunay na pag-ibig. 1 John, chapter 4, verse 7 hanggang 8. Ang sabi po dyan ay ganito, mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga salita. Maraming tao ang naghahangad daw ng pagbabago, pero hindi nila maranasan ang kaganapan ng tunay na pagbabago. Kayo, salamat sa Panginoon. Dahil nang hinangad nyo ang pagbabago, nakamit ninyo ang tunay na pagbabago. Bakit kinilala nyo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas? Kaya't pumasok ang pagbabago ng buhay. Pasalamatan nyo ang Panginoon. Di po ba't salamat sa Panginoon? Dahil pumasok ang pagbabago sa ating mga buhay. Pero maraming tao daw ang naghahangad ng pagbabago, pero hindi nila makamit ang pagbabago. May nagbabago ng ilang araw lang. Mayroon naman ilang buwan. Mayroon naman isang taon, nagbabago. Pagkalipas noon ay balik sa dating buhay. Meron nga isang araw lang eh. Meron nga kakabago pa lang eh. Wala na pagtalikod eh. Iba na. Balik sa dating buhay. Ngunit kung nais natin ng pangmatagalan,
no, pangmatagalan na pagbabago ng buhay, una, kailangan nating punuin ng tunay na pag-ibig ang ating buhay. Yung pala ang sikreto, paano tayo magkakaroon ng pagbabago? Ano yun? Punuin mo ang iyong buhay ng tunay na pag-ibig. Sino yung tunay na pag-ibig? Ang Panginoong Hesus. So punuin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng tunay na pag-ibig, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Para makamit mo ang tunay na pagbabago, sabihin mo sa Panginoon, punuin mo ako, Panginoon. At kapag pinuno tayo ng ating Panginoon, babaguhin mababago ang ating mga buhay. Po? Kailangan nating punuin ang ating buhay ng tunay na pag-ibig. Napakalaki ng magagawa ng pag-ibig. Yung mga bagay na hindi kayang baguhin ng tao, kayang mabago, no, ng ating Panginoon sa pamamagitan ng tunay na pag-ibig. Yung hindi kayang baguhin ng lipunan, kayang baguhin ng ating Panginoon. Tingnan ninyo, bigo ang lipunan na mabago ang tao. Nang nakaraang administrasyon, pinatupad ang malawakang paghuli. Di po ba? Sa mga puser, sa mga adik. Pero, nagbago ba? Hindi. Ganun pa rin. Tingnan niyo po. Ibig sabihin, bigo ang lipunan na baguhin ang tao. Tama po ba? Sabi nga doon mismo sa kulungan. Sabi ni Dolphy Jr. Doon mismo sa kulungan, gumugulong. Alin? Ang droga. Daig pa. Daig pa daw sa laya. Bakit? Doon mismo walang huli. Bakit? Nahuli ka na nga, nakakulong ka na, sabi ni Dolphy Jr. Ano pa hulihin sa'yo? Ano pa nandun ka na nga sa loob. Kaya nagagawa daw nila yung mga bagay na hindi nila nagagawa dito sa laya. So kita ninyo, bigo ang tao na bigo ang lipunan na baguhin ng tao. Kahit ikulong mo ang tao. Kahit pagpapatayin mo ang tao. Bigo ang lipunan na baguhin. Pero, pag ang tao nakilala ang tunay na pag-ibig, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tao nababago. Salamat na lang. Mayroong Panginoong Hesus na punong-puno ng pag-ibig. At kapag tinanggap mo siya, mababago ang buhay ng bawat isa sa atin. Di po ba? Nakakatuwa ang Panginoon. Di po ba? No? Kaya sabi, kung gusto mo ng pagbabago, pangmatagalan, pang walang hanggang kunin ang ating Panginoon, ang ating mga buhay, tanggapin mo si Kristo. Tanggapin mo siya. Sino yun? Ang tunay na pag-ibig. No? Siya. Siya na punong-puno ng pag-ibig. Sino yun? Si Jesus. At kapag tinanggap mo siya, yung katangian ni Kristo, magiging katangian mo. Yung karakter niya, magiging karakter natin. Kaya si Jesus, punong-puno ng pag-ibig. Kaya yung tumanggap kay Kristo, nagiging punong-puno ng pag-ibig. Amen? Kaya ang sabi, kailangan nating punuin ng tunay na pag-ibig ang ating mga buhay. Bakit? Nagpapasigla ang pag-ibig. Kapag tayo puno ng pag-ibig ni Kristo, ano daw yun? Nagpapasigla ito ng buhay. Tama po ba? Nagpapasigla ang pag-ibig, nagpapasaya ang tunay na pag-ibig. Siyempre, tunay At makakamit lang natin ang tunay na pag-ibig kapag si Kristo nananahan sa ating mga buhay. Hindi ka pwedeng magkaroon ng tunay na pag-ibig kung si Kristo wala sa iyong buhay. Pag wala si Kristo sa iyong buhay, lolokohin mo ang asawa mo. Hindi ka tunay na magmamahal. Tama? Lolokohin mo.
ang amo mo kasi hindi ka tunay na nagmamahal. Pero kapag nakamit mo si Kristo, binabago ng Panginoon ang ating mga buhay dahil pinupuno tayo ng Panginoon ng tunay na pag-ibig. Love revives. Love renew. Nakapagpapabago ang pag-ibig. Nababago ang taong masama sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang pag-ibig, ang pinakamakapangyarihang puwersa, sabi, sa buong sangkalawakan, sa buong universe. Yun daw pag-ibig ang pinakamakapangyarihan dahil ang Diyos ay pag-ibig. Siya ang pinakamakapangyarihang puwersa. At ang sabi, lilipas ang lahat, mananatili ang pag-ibig. Sino yung pag-ibig? Ang Diyos. Amen? Sabi, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay mula sa Diyos. Kapatid, mayroon ka bang tunay na pag-ibig? Amen. Kung nasa iyo ang Diyos, nananaan sa iyo ang Panginoon, mayroon kang tunay na pag-ibig. Hindi sinabi na may laban Diyos. No? Mayroon tayong pag-ibig. Ang Diyos, hindi sinabi diyan na siya ay may pag-ibig. Kundi sinabi doon sa ating binasa, ang Diyos mismo ang pag-ibig. Amen? Siya mismo ang pinagmumulan ng tunay na pag-ibig. Kaya nga pati buhay niya, ibinigay niya sa atin. Bakit? Tulak yun ng tunay niyang pag-ibig. Nakita niyo po? Sabi, hindi sinabing ang Diyos na mayroong pag-ibig ang Diyos, kundi sinabi siya mismo ang pag-ibig. Kaya kung ikaw ay umiibig ng tunay, nasa iyo ang tunay na pag-ibig kasi nasa puso natin ang Diyos. Amen? Maraming nagsasabing may pag-ibig sila, pero hindi nila mahal ang Diyos. Sino dito umiibig? Taas ang kamay. Ayaw niyo magsitaas ang kamay. Marami daw kasi nagsasabing may pag-ibig sila. Totoo naman, bawat tao may kakayahang umibig. Tama po ba? Bawat tao may kakayahang umibig. Pero hindi lahat umiibig sa Diyos. Hindi lahat umiibig sa Diyos. Tingnan ninyo, ang naghahari sa mga puso ng taong ito, love nilang gumawa ng mali. may kakayahan naman talaga umibig eh. No? Pero mga taong wala kay Kristo, love nilang gumawa ng mali. Ano daw? Love nilang gumawa ng mali. Love nila ang bisyo. Di po ba? Pag wala sa'yo si Lord, hindi si Lord ang love mo. Love mo, bisyo. Ano pa? Love nila ang manlamang ng kapwa. Gustong-gusto nila yon. Masaya silang nakalalamang sila, o di nakaisa ako sa inyo. Love nila ang makaisa o manlamang ng kapwa. Sino yan? Yung taong wala kay Kristo. Pero may kakayahan silang umibig. Kaya lang wala yung tunay na pag-ibig sa kanilang mga puso. Kaya love nilang gumawa ng mali, love nilang gumawa ng bisyo o magbisyo, love nila ang manlamang sa kanilang kapwa, love nila ang mandaya. Tama po ba? Love nila ang mandaya. Love nila ang kasalanan kasi. Mga kapatid, hindi po ako judgmental ha. Kaya lang pag-aralan ninyo, pagmasdan ninyo, ang taong wala kay Kristo, punong-puno ng kaalaman, punong-puno ng mga titulo ang kanilang pangalan, pero tignan ninyo, yung mga pamumuhay, tignan ninyo,
punong-puno ng panlalamang sa kapwa. Di po ba? Punong-puno ng panlalamang sa kapwa. Nagagamit pa nga yung titulo eh. Yung mga nakakabit sa pangalan, para makapanlamang sa kapwa. Amen? Mga kapatid, maliban ang tao, makaranas ng pag-ibig ng Diyos, di siya mababago. Tama? Mag-praise the Lord kayo kung tinanggap nyo na ang pagbabago ni Kristo. Di po ba? Kasi bakit? Doon papasok yung pagbabago ng buhay. At mararamdaman mo na yung tunay na pag-ibig sa iyong kapwa. Mayroon ka ng compassion. Dati hindi ka nahahabag eh. Pero kapag pumasok na yung pag-ibig ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin, papasok yung compassion, awa, habag sa ating kapwa. Kaya hindi tayo gagawa ng makasasakit sa ating kapwa. Amen? Alam niyo po ba, minsan, nagagamit maging ang simbahan para makapanlamang sa kapwa. Kaya sabi rin ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga nagpapanggap na tupa. Ngunit ang lobo, maninila. Kita nyo? Bakit nagkaaganon? Kasi wala yung tunay na pag-ibig. Wala yung tunay na pag-ibig. Sino nga yun? Si Kristo nga eh. Si Kristo. Kung si Kristo ang nagahari sa puso ng tao, hindi siya manglalamang sa kanyang kapwa. Amen? Bakit may mga pastor involved sa mga usapin patungkol sa pera? Bali sana kung hindi totoo. Ang mahirap, mapatunayang pastor mismo. Pastor mismo. Ang alin? Ang kumuha ng pera. Bakit niya nagagawa yun? Kala ko ba, tinanggap niya si Kristo, nakapangangaral pa. Kasi nga sabi ng Biblia, sa huling araw, maraming magsasabi, na nangaral kami. Nagpagaling pa ng may mga karamdaman. Naghimala. Di ba? Naghimala. Pero sabi ng Panginoon, magsilayas kayo sa aking harapan. Hindi ko kayo mga nakikilala. Bakit? Kasi nga, maaring nag-anyong Kristiyano. Pero alam ninyo, para malaman ninyo kung sino ang tunay na Kristiyano, tingnan nyo ang kanyang buhay. Kapag ang kanyang buhay punong-puno ng pag-ibig at habag sa kapwa, yan ang tunay na Kristiyano. Amen? Kapatid, kapag tunay kang Kristiyano, hindi mo lab mandaya. Hindi mo lab ang kasalanan. Sabi nga ng Panginoon kamuhian nyo ang kasalanan. Hindi sinabi doon kamuhian nyo ang makasalanan. Sinabi doon kamuhian mo ang kasalanan. Amen? Kapatid, huwag nating asahan na darating ang tunay na pagbabago kung wala sa iyong puso ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan maghari sa puso ng bawat isa sa atin, hindi yung ating pag-ibig. Dahil yung ating pag-ibig, mayroong niyan hinihingi. Kung love mo ako, love rin kita. Amen? Papasok pa rin yung unconditional love. Yung agape love. Ang tagal-tagal nang inaaral dito. Na dapat ang mga mananampalataya, yun yung nakikita sa bawat isa sa atin. Alin? Yung tunay na pag-ibig. Amen? At wag daw nating asahan yung pagbabago kung wala sa puso natin ang pag-ibig ni Kristo. Siyempre, paano ka nga naman makapagmamahal ng tunay? Yung unconditional love, kung wala naman sa iyong puso si Kristo, papasok yung, kung love mo ako, love din kita. Kapatid, sino dito, kahit hindi kanya love mo siya. Hinihingi yan ng Panginoon.
Kahit hindi kanya love. Kahit hindi kanya minamahal. Pero ikaw, dapat mahal mo pa rin siya. Amen? Hinihingi yan sa atin ng ating Panginoon. Kung tunay tayong umiibig, kailangan nasa puso natin ng Diyos. Bakit? Ano ba ang benepisyo kapag tayo umiibig? Alam niyo mga kapatid, nagpapagaling ang pag-ibig. Nagpapagaling ang pag-ibig. Sino dito? Lahat tayo halos dumaan sa pagkabata. Tingnan ninyo, nung mayroon tayong lagnat, may mga pagkakataong nilalagnat tayo. Pero pag hinipo na tayo ng pag-ibig ni inay, di po ba? Pag-ibig ni tatay, gumagaling tayo eh. Hipo pa lang yun. Kita nyo, nakapagpapagaling pala ang pag-ibig. Kapatid, vice versa. Pag hindi ka naman umiibig ng tunay, nagkakasakit yung tao. Fake kasi yung pag-ibig mo. Isip siya ng isip. Kasi nga fake. Pero kapag tunay yung pag-ibig mo, gumagaling ang may karamdaman. Tignan ninyo, nakapagpapasigla ang pag-ibig. Pag mayroong may karamdaman, biglang tumatayo. Kasi sumisigla. Naalala ko, ang ating nanay Biring, nung ilindalaw namin sa kanya, nakahiga na lang siya eh. Pero nung sinabing nandito po si pastor, tumayo. Tumayo. Kasi sabi ko, wala naman sakit. Nanay, wala ka naman sakit. Tumayo. Bakit? Kasi nakapagpapasigla ang pag-ibig. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang dadalaw lang sa atin yung tunay na umiibig. Kaya ka dinalaw kasi naalala ka niya. Kasi nagmamahal siya. Amen? O kita ninyo, may benepisyo palang magmahal. Kapatid, huwag niyo isipin kapag dumalaw sa inyo si pastor, kailangan niyo pang ipaghanda. Di ba? Hindi kailangan ipaghanda. O kaya mga kapatiran. Alam niyo po ba, yung bang pag nakita namin na narito kayo, ganyan, yan. Masaya kami nun eh. Oh, masaya kami. Bakit? Una, alam namin, love nyo si Lord. Amen? Love nyo si Lord. O, kita nyo? Kanina, sabi ko, parang walang dadalo. Bakit? Umulan. Umulan. Ang lakas ng ulan. Pero isang kagalakan, nagpapasigla sa amin. Sabi ni Belia, tutuloy ba tayo? Oo. Anong nagpapatulak sa amin? Para tumuloy, kahit umuulan. Pwede ko na maideklara, online na lang. Di po ba? Online na lang. Ano nagtutulak? Pag-ibig. Bakit? Kapag nakikita namin kayo dyan, yan, sumisigla kami. Sumisigla kasi nararamdaman namin, love nyo si Lord. Kaya sumisigla. Nakapagpapasigla ang tunay na pag-ibig. Nagpapalakas ito sa mga nanghihina. Na-empower yung mga nanghihina. Brad, ano ba nangyari? Ba't di ka dumalo? May problema pala. Tama? Amen? May problema pala. Kaya pagka wala, alamin muna natin bakit wala. Baka naman mamaya may sakit. Hindi agad si brother, si sister, nag-backslide na. Nabalita na, nag-backslide na, hindi dumadalo. Yung pala may sakit. Nakita nyo? O ngayon, kapag nakita na, inalam mo nyo muna. Bakit hindi dumadalo? May sakit pala. Kapatid,
Yung nangihina dahil sa pag-ibig mo, lalakas. O, may kapangyarihan ba ang tunay na pag-ibig? Kaya punuin dapat natin ang ating buhay ng tunay na pag-ibig upang yung kapangyarihan ng pag-ibig dumaloy sa atin. Yung mga nangihina, lalakas. Ang hirap naman pagkakasama tayo ng isang taong nangihina, lalong umihina, natutuluyang mag-backslide. Amen? Kundi tayo mismo, yung maging daan upang ang taong nangihina maging malakas. Lumakas ang pananampalataya. Dahil darating ang panahon, tayo naman ang mangangailangan. Baka tayo naman ang bagsak. Siya naman ang magpapalakas sa atin. Kan sabi, mag-ibigan kayo. Amen? Mag-ibigan kayo. Vice versa yun. Hindi pwedeng isa lang ang umiibig. Tama ba? Pwede bang umiibig isa lang? Maghihiwalay kapag isa lang ang umiibig. Kailangan parehong umiibig. Tayo bilang magkakapatid, dapat nag-iibigan tayo. Tama po ba? At yan ang gusto ng ating Panginoon dahil siya mismo ay pag-ibig. Kapatid, nakapagpapalakas ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig nagbibigay ng pag-asa. Yung tao nawawalan na ng pag-asa, kapag nalaman niya na nagmamalasakit ka at umiibig ka sa kanya, yung buhay niyang tila walang pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Nakita niyo po? Anong kapangyarihan ng tunay na pag-ibig? Huwag tayong magpanggap na nagmamahal, kundi tunay na pagmamahal ang ipadama natin sa tao. Anong sabi? Huwag tayong magpanggap. Kapatid, hindi mo maitatago ang pagpapanggap mo. Lalabas at lalabas ang tunay na kulay. Ang tunay na umiibig, pag umiibig ka, nananatili yun. Nananatili. Bakit? Kasi tunay kang umiibig. Kaya huwag kayong maniniwala nung payapos-yapos, I love you, wag lang. Tingnan ninyo paano kayo pinaglilingkuran. Ganun po yun. Sa amin, sa leadership po yun, ha? Di ba, pwede naman, ganito, pagka ang pastor, malalaman ninyo kung may malasakit sa inyo kapag dinadalaw kayo. Nakuha niyo po? Doon niyo malalaman yun. Pero kapag ang pastor, nakikita niyo tuwing linggo lang, at kapag humingi kayo ng appointment, wala siyang panahon, di siya umiibig. Wala siyang panahon eh. Pagkatapos mangaral, papasok sa opisina, hindi niyo makausap ang pastor, o hindi ako judgmental, mga pastor rin ako. Di ba? Humingi ka ng appointment, walang panahon. Hindi siya umiibig. Kapatid, huwag tayong magpanggap na tayo ay umiibig. Lalabas at lalabas yung tunay na kulay. Amen? Kailangan sa mga taong tinanggap si Kristo, tunay yung kanyang pag-ibig. Ang sabi ng Roma 12, 9 hanggang 10, maging tunay ang inyong pag-ibig. Tunay! Ang sabi doon, tunay, hindi fake. Amen? Hindi fake. Ang sabi, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Yung tunay palang umiibig, nasusuklam sa masama. Sinabi doon kasuklaman mo ang masama. Ibig sabihin nun, hindi ka mangungonsinti. Hindi mo kukonsintihin yung gawang masama. Bakit? Kasi nagmamahal ka. Amen? Ang sabi, maging tunay ay inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagaan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Tingnan ninyo, yung palang tunay na pag-ibig, ang sabi, pahalagahan nyo ang iba. Parang ganito, kung nagpapahalaga sila sa atin, parang ganon, mas pahalagaan natin sila. Mas pahalagaan natin. Yun daw ang tunay na umiibig. Maging kagalakan natin ang karangalan ng iba. Yun yung ibig sabihin ng
pahalagan ninyo? Ang alin? Ang iba, nangigit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Paano? Sabi, maging kagalakan natin yung karangalan ng iba. Ang sabi ng Roma 12, Gis, B, pahalagan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Mahalagang maunawaan natin mahalagang maunawaan natin ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin niyan ay pag may taong nagtatagumpay sa anumang larangan sa buhay, tulad ng siya ay gumaling sa karamdaman o sakit, umunlad sa anak buhay, nakapundar ng magagandang, parang ganito, magaganda magandang bahay, no? Dapat, pag masaya ang iyong kapwa, makikisaya ka rin sa kanya. Nakukuha niyo po ako. Dapat nakikisaya ka sa kanya. Hindi mo siya dapat kinaiinggitan. Dapat pag nagtatagumpay yung ating kapwa, sinasabi natin, wow, praise the Lord, nagtagumpay siya. Wow, praise the Lord, nakapagpatapos na si sister, si brother. Wow, praise God, nakabili siya ng bagong bahay. Masaya ka para sa kanya. Di po ba? Yun yung ibig sabihin nung alin, nung pagpapahalaga ng higit sa iba. Hindi mo tinitignan lang yung pangangailangan mo. Lord, bakit ako? Lord, ba't ako hindi nakabili ng magandang bahay? Bakit siya nakabili ng magandang bahay? Pareho lang naman kami naglilingkod. Hindi, dapat yung tagumpay ng iyong kapatid, kinagagalak mo yon. Kinagagalak natin. Nagagalak ba kayo sa kasiyahan ng iyong kapatid? Dapat. Di po ba dapat? Kapag natapos siya, at ikaw, grade 1 lang ang tinapos ko, no read, no write pa ako, paano na ngayon ang buhay ko? Tinginingining. Grade 1, pinasya mo yan eh. Di po ba? Kaya lang, ganito, siya nagpursige, natapos. Gagawin mo. Magmumukmok? Hindi. Makisaya ka sa kanya. Amen? O meron naman, nakatapos yung isa. Siya nakatapos. Ang nagtagumpay, yung hindi nakatapos. Yung grade 1 lang ang inabot. Siya yung nagtagumpay sa buhay. Di po ba? O ano sasabihin nung may tinapos? Sasabihin ba niya na, nandaya lang naman niya? Kurap yan. Di po ba? Dapat masaya. Alam niyo, magagawa lang naman yon, Nino, ng isang mananampalataya. Yung tunay na umiibig sa Diyos at nananahan sa Kanya ang Diyos. Mga kapatid, nananahan po ba ang Diyos sa inyo? Amen. Dapat yung kagalakan ng iba, kagalakan din natin. Tinitignan natin, parang ganito, kung meron ako, dapat mas meron siya. Kaya lang, hirap no? Kasi ang tao, mas gusto natin yung sa atin. Sa atin. Siyempre, meron kasi tayong self-preservation. Bago iba, ako muna. Kaya lang sabi ni Lord, pahalagaan mo ang iyong kapwa nang higit sa pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Amen? So dapat tinitignan natin ang ating kapwa. Ang sabi ng Bible, magalak ka sa tagumpay ng iba at parangalan mo sila. Ano sabi? Magalak ka sa tagumpay ng iba at parangalan mo sila at ipakita mo ang tunay na pagtulong sa pamamagitan ng ganap na pagmamahal sa kanila. Ang linaw po nun. Magalak ka sa tagumpay ng iba. Sino dito nagagalak sa tagumpay ng iba? Dapat. Dapat. Amen? Dapat nagagalak tayo. Ito pa ang ginagawa ng Diyos. Ito pa ang ginagawa ng Diyos na nakamamangha. Kasi nakamamangha ang Diyos eh. Kapag tayo ay tumutulong sa ating kapwa-tao. Kasi sabi, bigyan mo eh. Parang mas bigyan mo yung iba. No? Ang sabi, kapag tayo ay tumutulong sa ating kapwa, sa kapwa-tao, ang Diyos naman ang gagawa sa problema mo, kapatid. Di ba nakamamangha yun? Inutusan ka ng Panginoon.
Yun na lang yung pambili mo ng pagkain ninyo. Kaya lang sinabi ni Lord, ibigay mo. Ibigay mo. Narinig mo eh. Tulungan mo. Ibigay mo yung nasa bulsa mo. Lord, akin to. Sabi ni Lord, bigay mo. Itulong mo. Tingnan nyo, ang Diyos ang gagawa para sa inyo. Example, may nagbigay sa akin sa Caloocan. Ewan ko kung napatotoo ko na to dito. Baka. May nagbigay sa akin noon sa Caloocan. 500 pesos. 500. Eh di syempre ako natuwa. May 500 ako sa bulsa. Nagpunta ako nung mayroon pang Imperial, may Imperial Building dyan. Di ba? Nandun sa Imperial Building. Pagdating doon, may lumapit sa akin. May lumapit. Tapos sabi, Pastor! dito. Ganyan kasi ko eh. Pastor! Eh, syempre, nadaingan ka. Eh, narinig ko eh. May pera ka sa bulsa, bigay mo. Sabi ko, Lord, akin yun. Bigay mo. Narinig ko eh. Hindi yun. Sabi niya, pinaraan ko lang sa'yo. Tanyo ang Diyos nangungusap. Sabi ni Lord, bigay ko. Binigay ko. Oh, tuntua siya. May pagkain na anak ko, takbo. Tapos, sabi ko, Lord, sinunod na kita. Wala na akong pera. Alam niyo ba yung 500? Sabi nga niya siya ang gagawa para sa atin Alam niyo ba, higit yung binigay ng Diyos sa akin. Apo, pagdating ko sa church, may nagbigay po sa akin. Higit doon sa 500. Kita ninyo? Kung pinagdamot ko yon, edi 500 lang. Amen? Kapatid, pinapatotoo ko yan, hindi yan pasinungaling. Nagagalit ang Diyos. Totoong gumagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapag tayo tumulong sa ating kapwa, ang Diyos naman ang bahala sa iyong pangangailangan. Yan siya. Ma-give ba natin ang Lord? Di. Sa Kanya lahat ng kayamanan sa daigdig na ito. Kaya niya ibigay. Gusto lang ng Panginoon, matuto rin tayong magbigay. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon, magbigay ka. At ako naman ang magbibigay sa iyo. Amen? Ayaw ng Diyos ng taong madamot. Pag tayo tumulong sa ating kapwa, ang Diyos naman ang tutulong sa atin. Siya ang bahala sa iyo, kapatid. Amen? Di ba ang buti ng Diyos? Di ba kamanga-manga yun? Yung 500 mo, dodoblin, higit pa. Amen? Bakit ka bilis ni Lord? Kasi nung ginawa mo yun, nandun yung love mo kay Lord. Maibibigay mo lang o susunod ka lang kay Lord kapag mahal mo siya. At alam nyo ba mga kapatid, ang pinakamagandang worship, yung nasasaktan ka. Ang worship, hindi lang yung pagkanta at yung pagsigaw natin sa Panginoon. Ang pag-worship kay Lord, yung nabibigyan natin siya ng kaluguran kasi sinunod mo yung kanyang utos. Sinasabi niya sa iyo, ngayong oras na ito, ikaw ang maging katugunan ng iyong kapatid. Huwag mo nang paalisin, ibigay mo na. Amen? Kapatid, yan ang Diyos. Gagawa siya para sa iyo. Kapag harap natin sa Diyos, hindi niya sasabihin na tinulungan mo ba ang sarili mo? Kundi pagharap natin sa Diyos, ang sasabihin ng Diyos sa atin, tumulong ka ba sa iyong kapwa? Tumulong ka ba sa iyong kapwa? Di ba merong ang Panginoon? Ako'y nakakulong, ngunit ako'y inyong punintahan. Ako'y hubad, ngunit ako'y binigyan nyo ng damit. Ako'y nagutom, ngunit ako'y inyong pinagkain. Sabi ng Panginoon, kailan ka nakulong at kailan ka naging hubad?
At kailan ka nagutom na amin ka naming pinakain? Sabi ng Panginoon, yung ginagawa mo sa iyong kapwa, ginagawa mo sa akin. So kapag tayo pala gumagawa sa ating kapwa, hindi mo lang yun sa kapwa mo ginagawa, kundi ginagawa mo sa ating Panginoon. Amen? Ang buti ng Diyos, di ba kamanga-mangaan, Panginoon? Nasunod mo na ang utos niya, ibibigay pa niya, alin? Yung gantimpala para sa ginawa mo. Amen? Tandaan natin, kapag tayo tumulong, Panginoon, tumulong ako ay, babalik mo to. Sabi ni Pastor, babalik mo to. Higit pa dito, Panginoon. Huwag mo na muna, saan yun? Hintayin mo na si Lord. Amen? Kapatid, simulan nating tumulong sa ating kapwa. No? Simulan natin tumulong sa ating kapwa. Yan yung tunay na layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya tayo nabubuhay pa. Hindi lang para sa ating para sa ating sarili. Kundi tayo nabubuhay para rin naman sa ating kapwa. Amen? Magpakita tayo ng tunay na pag-ibig at pagmamalasakit. Tayo ang magbigay, huwag tayong kumuha sa ating kapwa. Tayo ang magbigay, huwag tayong kukuha sa ating kapwa. Huwag mong kukunin yung pag-aari ng iyong kapwa. Yun ang tunay na umiibig. Amen? Huwag mong kukunin ang pag-aari ng iyong kapwa. At makikita mo, kapatid, ang Diyos ang maggagantimpala sa iyong kabutihan. May kagalingang nagaganap sa pagbibigay. Ano daw? Gusto ba nating gumaling? Sa ating mga karamdaman? Magbigay ka. Ayun na naman, magbigay na naman. Hindi, magbigay ka. Sige, subukan mo magbigay. Magbigay ka sa iyong kapwa. Kasi sabi, kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, gagawin din sa iyo. Di po ba? Merong may karamdaman. O ikaw, gusto mo ng kagalingan? Gusto mong gumaling? O sige, magbigay ka. Lord, binibigay ko sa ito. May sakit tayo, binibigay natin kay Lord yung buhay natin. Kanya naman talaga yun. Hindi kaya matuwa ang Lord? At mahabag siya sa atin, pagalingin ko na nga itong anak ko na to. Kasi sa kabila ng mayroon siyang karamdaman, binibigay pa rin niya yung panahon niya sa akin. Sabi, give eh. Siyempre, unang-una mong bibigyan ng oras mo ang Diyos. At ang buhay na hiram na ito, ibibigay mo pa rin sa Diyos. Siya naman ang nagmamayari. Sige na nga, pagalingin ko na itong anak ko na ito. Bakit? Sa kabila ng mga bagay na naganap sa kanyang buhay, pinuri pa rin niya ako, sinamba pa rin niya ako. Hindi niya ako sinisi. Hindi niya ako sinumbatan. Sino example doon? Si Job. Si Job. Kaya, tingnan niyo. Si Job, nawala ng halos lahat ng nasa kanyang buhay. Nawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang kayamanan, nawala sa isang iglap. Nawala ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Nawala ang kanyang mga anak. Sa isang iglap, nawala ang kanyang kalusugan. Nagkasakit si Job. Nagkasakit si Job. Inilabas na nga eh. Bakit? Kasi yung mga sugat mula ulo hanggang talampakan, nangangati. Ano kaya amoy ni Job? Di po ba? Nawala ang lahat sa kanya. Pero sa kahuli-hulihang bahagi ng kwento, pag binasa nyo ang aklat ni Job, ang sabi, ang lahat ng bagay ibinalik ng Diyos kay Job. Bakit? Ano nangyari? Alam nyo, bakit binalik ng Panginoon? Binalik ng Panginoon yung nawala sa kanya, kalusugan, kayamanan, pamilya. Bakit binalik ng Panginoon? Kasi ganito,
nanalangin si Job hindi siya nanalangin para sa sarili niya. Alam niyo kung sino pinanalangin? Siya may sakit siya may suliranin. Pero alam niyo, hindi niya pinanalangin ng iba. Hindi niya pinanalangin ang kanyang sarili. Ang ipinanalangin niya, ang iba. Kaya magbibigay Sabi ko kanina, di ba, magbigay. Si Job nagbigay. Hindi siya nanalangin para sa sarili lang niya. Panginoon, ibalik mo yung kayamanan ko. Panginoon, ibalik mo yung pamilya ko. Panginoon, ibalik mo yung kalusugan ko. Hindi ganun ang ginawa ni Job. Ang ginawa ni Job, nag-pray siya. At ang pinag-pray niya, yung 3 niyang kaibigang dumalaw sa kanya. Na sinisisi pa siya. Kaya ka nagkaganyan kasi may kasalanan ka. Humingi ka kasi ng tawad. Nakita nyo? Pero ang sabi, pinag-pray niya ang kanyang mga kaibigan. Sige, tingnan natin. Job 42:10. Ang sabi, ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh. Binalik ni Yahweh sa dati. Nang ipanalangin nito ang 3 kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Amen? Kita ninyo yun? Paano daw? Anong naging susi? Pinag-pray niya ang iba. Siyang nangangailangan ng tulong, siyang nangangailangan ng panalangin, pero siya pa ang nanalangin para sa kanyang mga kaibigan. Amen? So anong ginawa ng Panginoon? Binalik ng Panginoon ang mga bagay na nawala sa kanya. Ang mga anak niya, ang sabi, nagkaroon siya ng mga anak mas magaganda sa dati. Yung kanyang kayamanan, dinoble ng ating Panginoon. At ang maganda dito, yung kanyang kalusugan. Pinagaling ng ating Panginoon. At ang sabi, ang kutis ni Job, naging kutis ng sanggol. Wow, praise the Lord. Sino dito gusto maging kutis? Kutis sanggol. Hallelujah! Hindi mo kailangan magpa-botox. Hindi mo kailangan magpahila ng muka. Ano sabi? Si Job nagbigay ng panalangin para sa kanyang kapwa. Kapatid, nananalangin ka ba para sa iyong kapwa? Nakita mo, no? Ako nakita ko yung kahalagahan nang hindi lang tayo nananalangin para sa sarili natin, kundi pinananalangin natin ang iba, ang pangangailangan ng iba. At ang Diyos naman ang bahala sa iyo, kapatid. Nakita niya, nananalangin ka sa pangangailangan ng iba, sa kabila ng mayroon kang pangangailangan, ang Diyos ang bahala sa iyo, kapatid. Purihin ang Diyos. Ano pa ang sikreto ni Job? Ang pinakamaganda kay Job, sinabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos rin ang kukuha. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa Diyos. Purihin si Yahweh. Hallelujah. Purihin si Yahweh. Kapatid, sino makapupuri kay Yahweh? Sa gitna ng pagsubok. Sige. Nawalan ka ng mga anak. Nawalan ang kalusugan mo. Sasabihin mo, purihin si Yahweh. Pero isang magandang halimbawa, ang buhay ni Job, na pwede pala nating purihin si Yahweh sa kabila ng mga bagay na pangit na dumarating sa atin. Purihin si Yahweh. Bakit nasabi yun ni Job? Kasi punong-puno si Job ng tunay na pag-ibig. At ang pag-ibig na yan, pag-ibig ng Diyos mismo. Kaya sa kabila ng may mga pagsubok, masasabi rin natin, purihin. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Amen? Sa inyo mga kapatid, sa inyo mga tahanan, anong dala mo ngayon? Pati mo sabihin, purihin si Yahweh. Ano man ang ating pinagdadaanan, purihin si Yahweh. Pagkilala sa Diyos.
na anuman ang nagaganap sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi nawawala ang pagkilala sa Diyos. At doon nagagalak ang ating Panginoon. At doon mo tunay nasasamba ang Panginoon. Anuman ang nagaganap, purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Pwede po ba tayong tumayo? Pwede ba natin sabihin, Panginoon, purihin ka.